Bilang houseman, in charge si Ronald sa pagbabudget ng perang ibinibigay ng kanyang misis araw-araw. Halika na! Ay, huwag kumaganyan. At ang gastos ng pamilya Manese, nadaragdagan kapag pasukan ng mga bata. Excuse me, kay Ma'am Morales po. Maynard po. Iwan ko lang po, ma'am. Wala pa po. May yun pa yan, ha? 50 pesos to, ha? 50 pesos. Oh. May sukli pang 30 rito. Huwag mong busin, ha? Suli mo sa akin yung sukli. Ma'am, excuse me po. Ibigay ko lang po yung mahal. Pag hintay mo yung kapatid mo, ha? Na kay Ma'am Morales. 11. Na ano niya? Ha? Gusto na ako. Kailangan patayin yung ventilador. Balik bahay si Ronald pagkahatid sa mga anak. Balik din siya sa mga gawaing bahay. Sa hirap po ng buhay, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, marami po sa ating mga kababayan na hindi kaya makapagbayad ng upa o renta. Kaya naman ang karamihan sa kanila ay nagtsatsaga na lamang sa miserableng buhay ng pagtira sa estero. Kung ang mga bahay nila ang pagbabasihan, tila mas nakaangat sina Delma kina Ronald. Ngunit kung tutuusin, pareho lang naman ang kanilang pamilyang kumikita ng lagpas 8,000 kada buwan. Umalis ka dyan. Kaway, Angie! Kaway! Pareho ding walang permanenteng trabaho si Ronald at si Delma. Si Pen, si Ate Rosa. Kinakailangan pang rumakit ng kung ano-ano. Mapunan lang ang pangangailangan nila sa araw-araw. Tumutulong pa ako sa kanya, katulad po yung sinasabi ko sa inyo, yung nagpapa-order po ako ng yung Natasha, MSA, Boardwalk, Avon, para sabi ko makakatulong kahit papano po. Mayroon tayong income, kahit po monthly, pang ng mga bata. Ate, 5,634. May natitipid po ba kayo dun sa sweldo ni Mrs.? Wala po. Wala po sumusobra. Talagang kapos po talaga. Kaya po, gumawa po ako ng paraan para magkaroon po ng extra income. Katulad po, nagtinda po ako para doon ko rin po ikukunin yung pambili ng bigas. Yan po. Tapos yung pambili ng gas. Yan. Tapos pamalengke na rin po sa ulam pag ano. Sa araw na ito, malaking kabawasan ng aberyang nangyari sa makina ni Wilfredo. Kasi nga, na-pull out yung makina namin gawa ng nagloko. Ako matagalan, Monday, start ulit kami. Kaya naman doble kayod si Delma sa pagbabahay-bahay ng mga beauty product. Magkano ba to? Magkano sa isa, may bagong brochure. Nasaan ang bago mo? Ito. Kaso hulugan ng bayaran, kaya hindi agad nakakakuha si Delma ng instant pera. Kaya tilapia na lang muna para sa hapunan.
Pero ayon sa NSCB, may ideal na food menu para sa isang pamilya. So for example, sa NCR, ang agahan natin, meron tayo dyang egg omelette, meron tayo dyang kanin, and then meron tayo dyang kape with gatas. And then for tanghalian, meron tayo dyang boiled munggo with dried dilis and malunggay, banana latundan, at kanin. And then for hapunan, nandyan yung fried tulingan, boiled kangkong, steamed rice, and of course sa snacks, meron tayong pandesal. How much is the cheapest meal in NCR? Ang pinakamura dito pagkain, pagpalagay mo na ng 20 na. Sa 20 pesos mo, times 3. Kasi 3 beses kang kakain, wala itong merienda. Isang tao pa lang yan. Isa pa lang to, that's 60 pesos. Yes. Sa 60 pesos mo, times mo dun sa 30 days. Sa isang buwan. So sa isang buwan, 1.8. Pero pagkain to, ang namimit mo pa lang yung tinatawag nating food requirements mo. Isa pa lang yun. How about yung non-food? Paano mo pagkakasyahin yung ganong amount kung kayo ay 5? Tapos you are the sole breadwinner of the family. Ang mga pagkain ito ang sasapat para sa sweldong 8,000 pataas. Ngunit may mga bagay na sadyang kaakit-akit bilhin. May mga pagkaing masarap, ngunit may kamahalan naman. Kaya't ang suhestyon ng mga NGO, alamin ang totoong kalagayan ng mga Pinoy. It's based on an ideal construction of what a poor family can afford and should afford. Ang mura-mura ng mga pagkain dyan na locally available. So they should be eating that. If they're not eating that, ang problema sa kanila. So kung kinakain nila pansit mami, mami ng mami, instant noodles at pagpag, di naman kailangan eh. It doesn't help us come to grips with the reality of most Filipinos. No? That's why there are other studies that have said that we also need to look at the actual consumption of the poor. And we need to be very careful about the assumptions we make about how the poor should live. Isa ang DSWD sa mga kumukuha ng datos mula sa NSCB para malaman kung sino nga ba ang maituturing na mahirap at siyang dapat na tulungan. Sa makatuwid, kung pagbabasihan ng datos, hindi nakasama sina Ronald at Delma sa hanay ng may hirap. Madami tayong tinanggal na poor sa estimates natin. Bakit natin natanggal? Because we refined the methodology. Yung maiwan, yun na lang ang poor kasi madami nang tinanggal. Hindi na poor. Sino nga ba ang dapat tawaging poor at non-poor? Paano nga ba masasabing mahirap o hindi mahirap ang isang pamilya? Ano nga ba ang sukatan na dapat sundin? Bigyan ka namin 275 pesos. Ngayon, papalista din namin kung saan mo gagastusin. Marahil sa eksperimentong ito, Tansya niyo lang. magkakaroon ng linaw ang lahat.